was presenting himself. Letter A yan, ha? Letter A. He was presenting himself, no? As the only avenue to a relationship with God. Can you imagine, no, na merong isang tao na nagpakilala at clinic-claim niya na siya lang ang kaisa-isang susi para magkaroon siya ng relasyon sa Diyos. Yan ang dahilan kung bakit ang pangalan na Jesus is so different. Na kahit ano pang relasyon meron kayo, pwedeng masira at pwedeng mabiyak yan because of Jesus. Because He's so different. Wala akong nakita, wala akong narinig na nag-claim na siya lang ang kaisa-isang susi. Alam niyo yung susi? Na kapag wala ka nun, hindi ka makakapasok. Ayan ang sabi ng John chapter 14 verse 6, di ba? Basahin natin, sabi, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Tamo, no man cometh unto the Father but by me. Ang linaw niyan. Exclusive yan, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit maraming galit kay Jesus kahit anong panahon niya. Yan ang dahilan kung bakit ipinahuli siya. Yan ang dahilan kung bakit pinatay siya. Because He made a claim that He is God. No? Can you imagine presenting Himself as the only avenue to a relationship with God? Pagbubuwisan mo ng buhay yan. Letter B. Baptist, di ba? Letter B. The only source of forgiveness of sins. Siya lang ang source ng forgiveness. Ang sabi po dito sa Acts chapter 10 verse 43. Basahin ninyo, to Him give all the prophets witness that through His name ni Jesus yan, whosoever believeth in Him, si Jesus na naman yan, shall receive remission of sins. Alam niyo ba na hindi mo kinakailan magsisi para ikaw ay patawarin? Manampalataya ka lang, pinatawad ka na. That's how powerful the name is. Naintindihan natin, mga kapatid? Yan ay, itong verse na to, preaching to, na sabihin nating parang iba sa paniniwala Hindi ka kinakailan magsisi para mapatawad ka. Alam mo ba na ang pagsisisi at paniniwala sa pangalan ni Kristo, iisa lang yan sa Diyos. Gusto mo mapatawad, maniwala ka kay Kristo. Yan. At ang paniniwala kay Kristo, mga kapatid, ay depende yan. Kung naniniwala ka kay Kristo, pero tagapagligtas lang, pero hindi siya Diyos, hindi ka pwedeng maligtas. Alam niyo ba yan? Hindi ka pwedeng maligtas kahit naniniwala ka kay Kristo. Kahit naniniwala ka kay Kristo na siya'y tagapagligtas mo, pero hindi ka naniniwalang Diyos siya. The deity of Jesus Christ makes Him so different from other gods that this world knows and recognizes. Ganyan po yan. Letter C. Letter C. The only way to salvation. Exclusive na naman. Kaya ang daming galit kay Kristo hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya kapag ipinasok mo na ang pangalang Jesus sa pag-uusap o any kind, malamang sa malamang magkakaroon ng friction kaagad yan. Because of the claim He made. He claims that He is the only way to salvation. Tamo, sa Acts chapter 4 verse 12, neither is there any salvation. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang pangalang ibinigay. Kita mo, Jesus is the only name given among men under heaven. Wala nang iba. For many people, this is too exclusive, too narrow of them to want to believe. Exclusive talaga. The deity of Christ. What this mean? Yung pagiging Diyos ni Kristo, ang ibig sabihin niyan, according to Strong,
in his systematic theology, defines God as infinite. Ito po yung definition ng Diyos according to A.H. Strong. Si Strong po ang gumawa ng Strong's commentary. Okay? Ang kasaysayan ni Strong, ganito po yan. Komentarista ng Bible yan eh. Tapos in the middle, nabaliw siya. Tapos nagpagaling na naman, nung magaling na siya, itinuloy niya. Ganda, no? Tapos natapos din naman niya. At yan po ay isa sa mga hawak natin sa panahon natin ngayon. Hindi naging madali kay Strong na tapusin yung kanyang work. Kasi talagang sobrang hirap na ipaliwanag talaga ang salita ng Panginoon. Can you imagine you're trying to explain the infinite mind of God? Di ba? No? Talagang ano. At ito po ang definition na binigay niya. Infinite and perfect spirit in whom all things have their source, support, and end. Yan. No? Na lahat. Yan, no? A perfect spirit in whom all things, lahat ng bagay ay kumukuha sa kanya ng suporta at yung ending. Sa kanya nang gagaling, no? Sa kanya ang umpisa, sa kanya lahat matatapos. Samantalang ang Diyos walang umpisa, walang katapusan. Pero lahat, mga kapatid, sa kanya kumukuha ng kahit ano, buhay, lakas, ikabubuhay. At sa kanya rin lahat matatapos. Yan po ang Diyos, mga kapatid. This definition of God is adequate of all atheists, including Muslim and Jews. Adequate po yan. Now, theism teaches that God is personal and that the universe was planned and created by Him. Maliwanag po yan na ang Diyos po is personal, makakausap mo, pwede mo makilala. Maiintindihan mo siya kapag pinaintindi sa iyo. Pero kapag hindi sa iyo ni-reveal ng Diyos, hindi mo maintindihan. Kahit ikaw pa ang sobrang talinong tao.